news today, trending ngayon sa social media. Attorney Vic, pumalag na. Aba. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay DDS News PH. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni DDS News PH at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Ayan. Sobrang mainit itong topic natin ngayon, ha? Kasi po, una, no, ipapakita natin sa inyo ang... Ayun, syempre, bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses at video na matutunghayan natin ngayon. Walang iba kundi si Donmar TV. Syempre, huwag niyong kalimutang suportahan ang channel ni Donmar TV. Mga katunay, pakibisita po yan at huwag niyong kalimutang mag-subscribe and follow kay Sir Donmar TV para maging updated tayo sa mga vlogs and reactions na kanyang inilalabas. Ipagpatuloy natin. List of contractors. Okay, ito yung inilabas na nila ngayon na sino yung mga contractors involved dito sa kino-question. Muna, para fair naman kino-question ngayon ng mga flood control projects at mga projects na dapat naman talagang imbestigahan. Okay? Ayan nirelease yan ng Net25. Okay? Basahin nyo lang yan basahin nyo lang yan. Mamaya yan namamayagpag ngayon yung mga naano dyan sa mga flood control na yan Meron tayong time, i-ano natin yan. I-discuss natin yung mga pangalan na yan. Kasi po, panoorin muna natin itong video ni Attorney Vic Rodriguez. Okay? Ito, si Attorney Vic, dati itong kasamahan, kaalyado ng Presidenteng Marcos. Ito siya ay lawyer dati ni ni Bongbong Marcos. Nagsalita na ngayon si Attorney Vic, no? Sa malaking korupsyon ng administrasyon na ito. At dapat nating pakinggan itong si Attorney. Ako, sa totoo lang, nanghihinayang talaga ako at hindi ito nananalo sa last coming election. Because I believe... totoo lang. Sa totoo lang, talaga pati ako nanghihinayang din sa hindi pagkapanalo ni Attorney Vic Rodriguez sa pagiging senador. Yun, nadinaya si Attorney Vic noong last election. Okay, so mamaya, yun ang unang ipapakita ko sa inyo, video ni Attorney Vic. Nagsalita na si Attorney Vic patungkol dito sa korupsyon na ito ng mga flood control projects. Kumbaga kay Attorney Vic naman, marami pang panahon Kumbaga sa susunod na eleksyon, sa 2028, baka buenasin na siya. Diba si Attorney Vic? Pero nakikita naman natin kay Attorney Vic, isa din to sa kailangan dito sa Senado Yan ang mga kailangan nating tao, hindi yung puro papogi lang. 'Di ba? Hindi yung puro forma lang, 'di ba? Nako. Tsaka para maiba-iba naman. Yan po ang ating itatalakay ngayon, itong talamak na korupsyon ngayon sa administrasyon. Pero bago ang lahat, help me po muna na i-like at i-share itong video na ito para katalak ito sa taong bayan. Okay? Mahalaga like and share. Okay, ready? Sabay-sabay mo tayong mag-like and share. 1, 2, 3, go! Go! Ayan, naka-like and share na ba? Donmar TV. Sa mga bago pa lang dito sa aking channel sa Donmar TV, mag-subscribe na po kayo kung first time nyo itong napanood, no? Para lagi kayong updated sa ating mga balita. At unahin muna natin itong video ni Attorney Vic Rodriguez. Okay? At ayan, I don't want to read this one, Net25 update just in, Ngayon lang ito, binigay na nila. Meron silang 14. Ayan. Okay? Ito ang nanguna, Alex Abilido, President Legacy Construction Corporation. Yan ang nangunguna dyan sa listahan na yan. Narito ang listahan ng mga contractors na iniimbitahan bukas. Kasi bukas na yun, iimbestigahan yun ni Marcoleta, August 19, sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay sa issue ng flood control projects. Ayan, abangan nyo yan sa Senado bukas. Mainit na mainit itong investigasyon na ito. Ano ba to? Ito na ba yung mga buhay na mano kay Senator Marcoleta? Ayan. Dapat talaga yan, mausisa yan. Ako, kailangan talaga yan. Yung sinasabi kasi nila na okay na yung flood control. Wala nang problema. Tapos etong nakaraan lang ay biglang nagbaha. Diba? Hindi lang itong nakaraan ng 2024. Nagbaha din, diba? Tsaka ilang beses nang nagbabaha. Ang dami nang naaapektuhan yan. Okay? Without further ado, unahin muna natin itong si Attorney Vic Rodriguez. Pakinggan natin si Attorney. Attorney, ayan, pasok Attorney. Nasa kapangyarihan. Ang atin pong pamagat ngayong araw ay tiba-tiba sa baha. Tiba-tiba, wow. Tiba-tiba sa baha.
marami pong naging multi-billionaire dahil sa baha. Samantalang tayo po ay hindi pa rin makaahon sa dagok ng patuloy at walang humpay na baha. Habang tayo'y nalulunod sa baha, nasisira ang kasangkapan. Correct. Ang mga sasakyan, ang mga gamit pang trabaho, nadidisrupt yung ating araw-araw na buhay. At karamihan po sa ating mga kababayan ay hindi pa nga nakakaapak sa tuyong lupa dahil hindi na po lumalabas yung tubig sa kanilang mga lugar, munisipyo, bayan, probinsya, barangay. Ito po at nagpapakasasa, tiba-tiba sa baha. Ibig sabihin, kahit Ayan. Tiba-tiba nga naman sa baha. No? Talaga. Buti pa sila tiba-tiba. Tama naman yung sinasabi ni Attorney Vic na talagang yung iba talaga, kaming lahat, kawawa. Di ba? Lalo kami, inaabot talaga. Di ba? Tapos lalo na yung iba na talagang mas maraming gamit na nasisira. Lalo na yung mga walang second floor, walang third floor. Yun ang pinakakawawa sa lahat kapag nagbaha. Siyempre, wala silang paglalagyan ng gamit, hindi nila maiaangat. Kaya talagang obligado is masisira na talaga yung gamit nila, talagang aabuti na. Oo. Samantalang ito, yung mga nagpapakasasa, no, na sinasabing aayusin, bibigyan ng pondo, tapos wala namang nangyayari, sila yung hay-hayang pamumuhay. Sila yung ligtas na ligtas, sila yung maayos, nagpapakasarap. 'Di ba? Mantakin mo, tama naman, tiba-tiba sa baha. Yung tipong sinasabi na gawa na, mga flood control project, wala naman. 'Di ba? kahit mga mayayaman, biktima rin dito sa baha. Kasi yung mga sasakyan nila nagigiba, nasisira, di ba? Ang mga tiwaling politiko na may kasabwat na kontratista. Mahalaga po na pag-usapan natin ito ngayong araw. Subalit bago po yan, meron po tayong mga maagang nakapiling. Ayan, Kung tutusin naman talaga si Attorney Vic, may katwiran doon. Yung mga kontraktor, hindi naman ano yan eh. Kumbaga, hindi naman kikilos yan ng walang kalabit. Di ba? Walang kalabit ng ano yan. Di ba? Sa tingin mo ba, ikaw, kung may amo ka, di ba? Ikaw kikilos ka lang ng ganyan. Di ba? Hindi ka naman gagawa ng kalokohan kung wala kang pinagmamalaki. Di ba? Kailangan meron kang pinagmamalaki. Ngayon, sino pinagmamalaki? Kayo mga katunay, gagawa kayo ng kalokohan kung wala kayong pinagmamalaki, wala kayong padrino. Kung comment at follow po kayo, init na napapag-usapan natin. I-follow nyo ha ang Facebook page nitong si Attorney Vic Rodriguez. Ayan. Importanteng makafollow. Ayan kay Attorney Vic Rodriguez, mag-follow tayo sa FB page ni Attorney Vic Rodriguez. Huwag niyong kalimutan yan mga katunay para maging updated tayo sa kay Attorney Vic Rodriguez. So kayo kasi po updated rin itong si Attorney Vic sa mga legal terms ng mga current events, no, especially sa usaping politika. Okay? Please. Steer pa po ito. Kaya maging bahagi din po kayo ng ating maraming salamat from us Gaming from Dasma Cavite ni Bongbong Marcos na this is the new normal, we have to embrace it. Hindi po ito new normal, abnormal po ito. Abnormal po itong talamak na pagnanakaw sa ating budget. Abnormal po ito. Abnormal po ito, wag po nating tanggapin. Ang lahi po ng mga Pilipino ay lahi ng mga magigiting, hindi po magnanakaw. Kanya wag po nating tanggapin na normal ang pagnanakaw, ang pandarambong na nagaganap ngayon sa ating gobyerno, sa ating pamahalaan, sa ating bansa at nagpapakasasa ang napakaraming tiwaling politiko na may kasabwat na mga kontratista gamit ang flood control funds. Kanya po yung ating title ngayong tanghali, August 18, 2025, Tiba-Tiba sa Baha. Bukas ay magsisimula yung Blue Ribbon Committee hearing na pamumunuan po ng chairman nito na si Senador Dante Marcoleta. Ayan. So suportahan po natin hanggat tama ang direksyon. Hindi ko po sinasabing holistic na hanggang dulo. Hanggat tama ang direksyon, lahat po na naglilingkod ng tama. Tulungan natin, suportahan natin, let's motivate them further at protektahan natin, mahalin natin. At bukas nga ho ay simula kay Maria Ana Ordona from Hong Kong. Maraming salamat sa iyo, Maria. Kay Jeff, papanoorin ko yan. Mapapanood pa natin yan. Oo, kay Senator Marcoleta. Diyan natin na malalaman ng mga nagbe-buena mano kay Senator Marcoleta. Malas nila, yan ang buena mano. Buena mano sila dyan. Ano kaya ang mangyayari sa investigasyon na yan? Sa pagpapatawag sa mga pinatawag na yan? Sino kaya ang yan ang hinihintay natin dyan eh.
Yung mauutal-utal, sino ang mabubulol-bulol, sino ang mag-iisip na isasagot. Attorney Vic from Parañaque. Subaybay po kayo. Over the weekend, mababaw lang naman ho ang aking kaligayahan. Dumami at lumawak ang maabot ng tinig maisog. Nang sa ganon, sabi ko nga ho Forward natin directly sa topic, okay? sa inyo, on many important matters and issues na araw-araw po'y kabahagi ng ating buhay. Dahil ulitin ko, yung buwis na ating binabayad, Yes. pera po ng Pilipino yan. Hindi po yan dapat nakawin ng mga tiwaling Yes. politiko. At ito nga ho ang ating talakayan ngayong hapon, tiba-tiba sa baha. Bukas magsisimula yung Blue Ribbon hearing ni Senador Dante Marcoleta. Atin pong panoorin, subaybayan at atin pong ipagdasal. Yeah, panoorin Nang higit natin. pang wisdom, deserve although ang sinasabi nag-divest si Saldico nung siya ay Hindi, tsaka naging, dapat naman talaga is paungkat yan eh. Dapat malaman ng taong bayan yan eh. Dahil yung sinasabi nga uli ni Attorney Vic na ito ay pera ng taong bayan. Yung binabayad nating buwis dyan. Diba? Yan ang tumutulong sa mga yan para magawa nila yung mga proyekto na dapat nilang gawin. Pero imbis na gawin yung mga proyekto na dapat gawin para sa taong bayan, gumagawa sila ng proyekto sa pangsarili lamang. Yun ang pinakamahirap doon. Tayo ang nagiging kawawa. Kumbaga parang pinaghahanap buhay natin yung mga tiwali. 'Di ba? Parang pakapala na lang ng muka. Parang nagpapakapagod tayo para sa mga tiwali. Sila walang kapagod-pagod. Kuha lang ng kuha. 'Di ba? Wala namang problema. Pero ang mga taong nagbibigay, yun ang namumroblema. Tapos ginaganito pa tayo. 'Di ba? Imbis na gawin nila yung trabaho nila dahil nag-aambag naman tayo para sa kanila, is ito pa yung ipinapalit sa atin. Lalo tayong pinapahirapan samantalang sila ay sarap na sarap sa buhay nila. Nilulubog nila tayong lahat sa baha. No? kongresista. Tama naman yun, but yun nga ho ang dapat maimbestigahan para lalabas Yes. kung sino pa rin ang nakikinabang, paano Correct. Pati si Saldico, dapat maimbestigahan rin para fair, di ba? nakaka-corner ng ganyang kalalaking kontrata ang SunWest Construction and Development Corporation. Ganon din po yung Highton o Highton Construction and Development Corporation na ang proprietor o ang nagmamay-ari ho ay nagngangalang Christopher Ko. Subalit, wag ho tayong magpapabudol. Ayon, at ating natunghayan ng video na nagbula kay DDS News PH. Siyempre natunghayan natin ang boses na yon na si Attorney Vic Rodriguez, at syempre natunghayan natin ang video na yun at boses na yon. Then, nabinigyan natin na reaksyon na nagmula kay Sir Donmar TV. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.